Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Kung anong kahulugan sa akin man di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Kahit saang panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa di ka na sa akin ay maagaw. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Nag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Sa puso mo mananahan tunay na kayamanan, inihintay lamang niya kung siya'y iyong pagdubuksan. Tanging kay Jesus mo matatagpuan tunay na yaman magpakailanman. Tunay na yaman magpakailanman. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaos sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik
Bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man, iyong ninilaan nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Dakila ka, O Diyos. Kay ganda na makita na tayong lahat nagkaisa sa isang musika. Limutin ang alitan, ang gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang tanging daan. O kay ganda na makita na tayong lahat nagkaisa sa isang musika. Limutin ang alitan, ang gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang tanging daan. Tanging daan, Si Jesus ang ating musika. tanging daan. Saan ka man naroroon ako. Tanging daan, Ibigahan tayo sa isa't isa. Sa puso mo mananahan si Jesus, si Jesus, si Jesus, tanging daan. May busilak na
tinawag mo. Mula sa rehas ng kasalanan, mula sa hirap ng kalagayan, Panginoong Jesus, ako'y pinalaya mo. Kay dakila nga, O Diyos, ng pag-ibig mo, kaya ako'y umaawit ng papuri sa iyo, at ako'y sumasamba. O Jesus, dakila ka, at inaalay ko sa iyo, Panginoon ng buhay ko. Ngayon magpakailan pa man, ang walhati ay sa iyo. Kaya ngayon may kapayapaan, ginhawa ang nararanasan. Panginoon, itong lahat ay biyaya mo. Dahil sa iyong kamatayan, nagbigay ka ng kaligtasan sa lahat ng magtiwala sa iyo. Kay dakila nga, O Diyos, ng pag-ibig mo, kaya ako'y umaawit ng papuri sa iyo, at ako'y sumasamba. O Jesus, dakila ka, at inaalay ko sa iyo, Panginoon ng buhay ko. Ngayon magpakailan pa man, ang walhati ay sa iyo. Walhati sa iyo. Kay dakila nga, O Diyos, ng pag-ibig mo, kaya ako'y umaawit ng papuri sa iyo, at ako'y sumasamba. O Jesus, dakila ka, at inaalay ko sa iyo, Panginoon ng buhay ko. Ngayon magpakailan pa man, ng papuri sa iyo, at ako'y sumasamba. At inaalay ko sa iyo, Panginoon ng buhay ko. Ngayon magpakailan pa man, ang walhati ay sa iyo. Mga bata, halina, tayo ay kumanta. Awitan natin si Jesus ng Alleluia. Mga munting tinig, magkaisa sa pag-awit ng papuri kay Jesus, na Diyos ng pag-ibig. Mga bata, mabalang, masaya, kumanta. Ihayag ang biyaya at ang pag-ibig niya. Sa tulad nating mga bata, kanyang inilaan. Harian ng Ama sa kalangitan. Mga bata, halina,
sa buong sandaigdigan. Alleluia, 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 purihin natin siya. Sa tulad nating mga bata, kanyang inilaan. Halian ng Ama sa kalangitan, kalangitan. Mga bata, halina, tayo ay kumanta. Papurihan natin si Jesus ng Alleluia. Ngayon at magpapakailanman, siyang ang kaibigan ng bawat munting bata, ng bawat munting bata, ng bawat munting bata sa buong sandaigdigan. Uy! 13th month bonus na! Guys, paano ba yan? Nako, lilipad lang yan. Ipambibili ko ng regalo para sa mga inaanak at kapamilya. Ako? Itatago ko para magastos ko pang travel kapag natapos ang pandemic. Siyempre, andyan na ang latest cellphone na inaabangan ko. Kaya, alam na this! Be wise, kaagapay! Pag-ibig at pagbibigay ang diwa ng Pasko. Maraming kababayan natin ang nangangailangan ngayon ng tulong. Walang maliit o malaking halaga kung ito ay bukal sa loob. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Basta kahit na ako ay bata pa, aawit sa'yo ng hallelujah. Sa aking ngiti lahat ay sa
Kay bilis ng araw, pikit pa ang mata, bumabangon na sa kama. Kay ganda nga naman ng araw kong simulan mong kumanta. Pasalamatan siya si Jesus sa araw na ito. Buhay na anong sigla dinudulot niya sa tuwi na alas 7 na. Baka ka mahuli sa eskwela, pagkat marami nang sumasakay patungong Philcoa. Sabi sa Biblia, bawat lakad mo ay si Jesus ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Paniwalaan nyo, ito'y tungkol kay Kristo. Baka akala nyo kami ay nanloloko. Si Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit.
Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino tutulog, tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Ay nagbabago, mga plano'y nabibigo. Di lahat ng nanaisin ay laging natatamo. Bagyo'y dumaraan, tila ba walang hanggan. Ang pag-asa ay nabubuwal sa hanging kay lakas. Ngunit kahit na anong masanin, O Jesus, ika'y nariyan para sa akin. Mananatili kang tapat. Mananatili kang tapat. Panatag ang aking puso, pag-asa ko'y sa'yo. Mananatili kang tapat. Mananatili kang tapat. Ligaya ay umaapaw, pag-ibig ko'y ikaw. Mananatili kang tapat at di na ako maghahanap, O Jesus. Mananatili kang tapat. Ang tao'y nag-iiba, di laging makaasa. Bigat ng kaloob ay di nila nadarama. Kaibigan mang taos, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw lamang, Panginoon, ang umiibig ng lubos. Kaya't kahit na anong masanin, O Jesus, ika'y nariyan para sa akin. Mananatili kang tapat. Mananatili kang tapat. Panatag ang aking puso, pag-asa ko'y sa'yo. Mananatili kang tapat.
Pakinggan ang hiling ng mga bata ngayong Kapaskuhan. Ako po si Josh Kelly Cristobal, taga Batya, Bukawi, Bulacan. Ang wish ko po ngayong Pasko, sana mawala na ang COVID para maging normal na uli ang lahat, para makasama ko uli ang mga kalaro ko na makapagkaraling. Ang wish ko po ngayong Pasko ay magkaroon ng cellphone at mawala ang pandemic sa bansa. Sana maibalik na sa normal ang lahat para makalabas na po ako at makapasyal na. Papasalamat ako kay Lord ngayon taon dahil healthy kaming lahat ng pamilya ko. Wish ko po na yun Pasko ang wala na COVID. Bed, kumot, unan, kahoy. Iyon, wala akong mabili. Yan lang. Tsaka isa ko ng kahoy. Panggawa ng bahay ko. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Isang pinagpala at puspos ng biyaya na bagong taon sa ating lahat. And by the grace of God, we have reached this point in our lives na we never imagined na aabot po tayo rito sa lahat po ng ating hinarap sa 2020. Kaya po puspos ng pagpapala at sinasabi sa ating mga concerts ay meron tayong pag-asa at napakagandang pag-asa. Sa ilang sandali ay nais ko pong magbigay ng mensahe tungkol sa uri ng pag-asa na mayroon tayo. The kind of hope that we have na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Una po ay ang pag-asang mayroon tayo is what we may consider a blessed hope. Sapagkat doon po sa Titus chapter 2 and verse 13 ay sinasabi po sa atin ni Apostle Paul when he wrote to Titus, and he says this, looking for the blessed hope and the appearance of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. What we have is a blessed hope. Isang pag-asa po na puspos ng napakadakilang mga pagpapala. Blessed. Ang na kay Kristo po ay puspos ng blessings. Sinasabi doon sa Ephesians chapter 1 and verse 3 ay sinusulat ni Apostle Paul doon sa mga mananampalataya sa Efeso. Ang sabi, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who blessed us with very spiritual blessing in heavenlies in Christ. Totoo po na ang buhay na kay Kristo ay puspos ng mga blessings. Alam niyo po, kahit anong hinarap natin sa 2020, tayo itinawid ng Panginoon. Kahit man umabot ang mga ibang mga pamilya sa napakalaking mga challenges, subalit nakita po natin in a greater way how that the blessings of God is full sa atin pong lahat. Ang kanyang biyaya ay sapat sa lahat po ng ating kahinaan. Ang kanyang kalakasan ay perfect, sakdal sa lahat po ng ating kalalagyan. And praise Him for that. Isa pa po, ang uri ng ating pag-asa is what we can call a living hope. Sinasabi po ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 and verse 3,
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to his great mercy, has regenerated us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Had it not been that the Lord Jesus Christ ay hindi bumangon sa mga patay, halimbawa, ang ating Panginoon ay hindi po bumangon, we could not have such a living hope that can be called, buhay na pag-asa. At alam niyo po, hindi lang buhay, kundi tuloy-tuloy na buhay na pag-asa. A hope that is alive. Anuman ang panahon, anuman ang pagkakataon, anuman ang ating hinaharap, it is always alive. And how blessed, that since the Lord Jesus Christ rose from the grave, hindi na po siya namamatay. Forever He lives. And in fact, ang sabi po ng isang awit, He lives within our hearts. Sa lahat ng nakay Kristo, ang ating Panginoon ay buhay at binigyan niya tayo ng buhay, and we share with Him His life, Kaya tayong mga mananampalataya, meron po tayong buhay na walang hanggan. Hindi lang po yung possession ng eternal life, but we share the life of Jesus Christ with us because we are in union with Him. Death means separation. Ang kamatayan, ang ibig sabihin po ay paghihiwalay. Ngunit life means being united with Christ. Kung kaya nga po ang ating kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay hindi po nawawala sa atin magpakailanman. And such is our kind of hope. Anumang kalungkutan, anumang challenge po sa buhay, palagi tayong may buhay na pag-asa at may inaasam-asam po tayo na pagdating ng Panginoon, lalo pa na ang hope na ito, ang pag-asang ito ay magiging so lively and so real in our lives. And because of that, we can also call our hope, na hindi lang po blessed, hindi lang living, kundi a better hope. At doon po sa Hebrews chapter 7 and verse 19, ito ang sinasabi ng writer, "For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by which we draw near to God." So ang atin pong pag-asa ay isang pag-asa na mas mabuti. Better, kahit sa anong sabihing pag-asa. Sa mundo pong ito'y sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Hanggang doon lang yon. Kapag wala na, binawian na ng buhay, wala na pong pag-asa. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, "If in this life only we have hope in Christ, then we are of all men most miserable." But the thing is, our hope goes beyond this life. And so therefore, there is no reason why we should be miserable. Well, sometimes sa buhay pong ito, magdudulot ng kalungkutan sa atin. Mayroong mga in bereavement, mayroong mga talagang sila'y napapaloob sa mabigat na kalalagyan sa buhay. Subalit ang ating Panginoon, ang sabi niya ay, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Well, ang lahat po ay may yoke. Ang lahat po ay mayroong pamatok na ipinapatong sa atin. Ipinuputong sa atin. Ang mundo ay may pamatok na may pinuputong sa atin. So much burdens in this world. Subalit napakabigat. Ang pamatok po ng ating Panginoon ay hindi po katulad ng pamatok ng mundong ito. Okay? May kagaanan po sa Kanya. Okay? "My yoke is easy," the Lord Jesus Christ says. Kaya it's a better thing. The Lord Jesus Christ offers much, much, much better things for us. Sa aklat po ng Hebrews, ang daming sinasabing better. Wala lang po tayong panahon upang pag-usapan po natin ang mga yan. Subalit, our hope is a better hope. One that is better than anything this world can offer. Ika-4 po. In Hebrews chapter 6 and verse 19, ito po ang sinasabi, "Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast." Napakaganda pong pakinggan. A hope that is sure and steadfast. Meron po tayong seguro
at napakatatag na pag-asa. Alam niyo po, sa dulo po ng 2020, we never see, even until now, we never see until when ito pong pandemyang ito. There may be some vaccines, subalit marami nga pong tao ang nag-aagam-agam sa effectiveness ng vaccine. Anong hope ang ibibigay ng vaccine? Anong hope ang ipapangako ng mga scientifico? Anong pag-asa ang ipapangako ng mga nasa business? Anong pag-asa ang ibibigay ng mga nasa government even? Anong pag-asa ang ibibigay ng mga nasa teknolohiya? Pero alam niyo po, ang pag-asa natin na kay Kristo Jesus ay isang pag-asang may seguro, at may katatagan, sure and steadfast. Kung kaya nga po ang sinasabi, ito'y parang angkla. It's like an anchor ng ating kaluluwa. Nasa kalagitnaan ng unos at ng bagyo, para bang ang isang barko po ay naglalaglag ng kanyang anchor. Anuman ang lakas ng unos, anuman ang lakas ng agos, ito'y matibay. Kaya ang atin pong angkla ay na kay Kristo. It is a sure and steadfast hope. You see, hindi po ba napakagandang isipin na mayroon tayo ng lahat ng pag-asang iyan? So, uulitin ko po, hindi lang blessed hope, hindi lang living hope, hindi lang better hope, hindi lang hope that is sure and steadfast. At sa huling bahagi po, ito'y napakaganda. What we have is a hope of glory. Ang sinasabi doon sa Colossians chapter 1 and verse 27, ang sabi, "For to them God would make known what are the riches of the glory of this mystery among the nations, which is Christ in you, the hope of glory." Ang pag-asang ito ay pag-asang maluwalhati, pag-asa ng luwalhati sa ating Diyos. Alam niyo po, ang mundong ito ay puno ng korupsyon, puno ng immoralidad, puno ng lahat ng mabibigay kalungkutan sa tao. Puno ng karumhan, puno ng kabulukan. You see, puno ng mga bagay-bagay na hindi mo maaasahan. Kahit anong tibay ang pangako ng mga tao, hindi po tayo doon kumakapit. At ang pag-asang ito ay pag-asang iiwan ng lahat ng kabulukan. Iiwan ng lahat ng kapighatian. Iiwan ng lahat ng may tangis. Kung kaya tayo'y humaharap sa isang pag-asa na glorious. At ang glory po na inaasam-asam natin sa pag-asang ito, ay it outweighs much of anything that we experience in this life. The glory that we will see when we get to be with the Lord will far outweigh anything. Kung sinasabi natin, napakabigat ng ating naranasan sa mundong ito, napakabigat ng ating challenges. Ganon din po, alam niyo po, sinasabi nga natin, kapag dumadako sa atin, ang mga malalalim at napakadilim na mga gabi, ang liwanag ng umaga ay nagiging mas glorious. Na parang isa ring nanay na nanganganak, and she may go through pains, and she may go through travail, pero pagluwal po ng bata, ay nakakalimutan na po ang lahat. And when we get to glory, such will be the illustration when we get to know the Lord. At napakagandang pag-asa. Pag-asa na kay Kristo Jesus. Sapagkat kay Kristo Jesus doon natin po namalas ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na ibinibigay sa atin at ang pag-ibig na sumasaklaw sa atin, ang pag-ibig that takes hold of us, and a love that is so strong, that is so powerful, that nothing escapes its arms. Nothing separates us from the love of God. And along with that ay ang buhay na pag-asa. Ano-ano nga po yung uring pag-asang mayroon tayo? A blessed hope, a living hope, a better hope, a hope that is sure and steadfast, and a hope that is glorious for us. At alam niyo po, sa bagong taon na ito,
Okay? Ay tingnan po natin ang pag-asang ito. O yes, hindi natin alam kung ano pa ang kinabukasan. Sabi nga nung isang awit, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. And as the Lord holds our hand, ay makakaasa po tayo na ang pag-asang ito ay napakatibay. Whatever this world experiences, ano po, God is still on the throne and He never forsakes His own. His eyes are upon us. So, manatili po tayo sa ating katatagan. And because of all this, meron tayong tagumpay kay Kristo. Kaya nga po ang sinasabi ni Apostle Paul, sa lahat ng mga mananampalataya everywhere, sa lahat ng manggagawa kay Kristo, ang sinasabi ng 1 Corinthians 15:58, na kinakailangan tayo maging steadfast, unmovable, abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. At bakit ito not in vain? Sapagkat ang ating pag-asa ay napakatibay. Pag-asa na sinasabi nating blessed. Pag-asa na sinasabi nating buhay. A better hope. A hope that is sure and steadfast. And a hope that is so glorious for each one. Pagpalain tayo ng Panginoon. At napakasaya at mapagpalang bagong taon sa lahat. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligin ang munting daigdig ko. Minsa'y nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nanlulumo, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daan, magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas, sa anumang panganib, kinintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, bawang sagabal ang sinasapit, ikaw ang siyang tatawagan, sa roko'y amawan, ng pag-asang kailan may tulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man
Kung nalulungkot at nag-iisa, at mga kaibigan ay iniwan ka, kailanman ay di kanya kinalimutan, pagkat laging nariyan lamang siya. Kung may nais ka't di mo makamtan, at hirap man laging nararamdaman, kailanman ay di kanya pababayaan, pagkat laging nariyan lamang siya. Sa ating Diyos manalig ka, tanging siya lang ang iyong pag-asa. Mga problema ay kayang-kaya, kung magtitiwala mayroong magpapayo, sapagkat minamahal ka niya. O halika na tayo'y magsaya, kailanman ay di ka na mag-iisa. Kung ang Diyos o siyang palagi mong kasama, buhay ay puno ng pag-asa. Sa
paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan. Tulad ng bata, ako ay may nanais. Sa buhay ko ang nais maangkin. Ang hangarin niya, hindi ko napapansin. Ang Diyos pala sa'kin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin mo ang Diyos ay may sagot. Hindi kapag iba ang nais niya. Kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay Pag-ibig niya sa'yo'y ibinigay, pag-ibig niya sa'yo'y inialay. Di matutularan ni naman kanyang kadakilaan. Biyaya niya'y sapat kailan pa man, hindi kanya pababayaan. Yakap ka ng Diyos sa bisig niya, sa puso niya. Minamahal ka ng Panginoon. Kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal
dahil sa liwanag, sa kislap at tagray ko. Ningning, ningning, kahit ako ay bata pa, ang liwanag ni Kristo ang mapupuna. Natitiyak ko na sa langit ang patutunguhan ng isang tulad kong mahal.
Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan, pag-ihip ng hangin at buhos ng ulan. Ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan pupunan niya ng husto, at ang bukal ng ligaya'y aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, ay wala na ngang kailangan pa. Dahil ako'y lubos na sa Kanya. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo. Binigyan ko